Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka na. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka. I'm proud me sa misnon ko. The longest bridge in the Philippines, sa Misamis Occidental makita. Subanin nga atong gimahan, sa Ulugon ang Parangal Festival. Laag sa Misok, ipasigar buta, tara sa Misok, tala magkuyog ta. Laag sa Misok, let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Misok, travel ta diri sa Misok. Misa misnon ko. Senso misa misnon ko. Make your wish upang asenso sa Misok. Misok will make your dreams come true. Daghang negosyo nag-una sa turismo. I'm proud me sa misnon ko. Dito ikaulang kung asa ko padulong. Dugong Misamis doon akong ihunghong. Laming pagkaon at tong matilawan. Mga lugar nga nindot laagan. Laag sa Misok, ipasigar buta. Tara sa Misok, tala magkuyog ta. Laag sa Misok, let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Misok, travel ta diri sa Misok. It's a paradise, ang makita mo. It's a wonderful place. I'm proud me sa misnon ko. Kalindot Misok, laag-laag, presko nga hangin nang inyong masimhot, libot-libot ug motilaw sa mga pagkaon nasa tupalibot. Halahapit sa mga hapitan nga numan magbalon, tas pagkaong malamian maanindot nga suruyan, laagan ang di makumpara pa sa Laag sa uban. Misok, ipasigar buta. Tara sa Misok, tala magkuyog ta. Tara sa Misok, let's have fun, chill and enjoy. Laag sa Misok, travel ta diri sa Misok. Isa pa sa pa, dili pa sa Misok, ang isa pa ginadayo sa mga sa kanino. Isa Misok, malinawan nga malabo, malipayo, mapadayo ng kahibaon ng Misok. Sa kadako sa kalainan sa Misamis Occidental,
Hilabi na sa lungsod sa Clarin sa pagkakaroon. Ang Aksyon TV, kauban ang tibok puwersa sa Trimedia Broadcasting, kinasing-kasing nga muhatag sa mga gikinahanglan nimo nga impormasyon ug paghulagway. Mga komentaryo ug detalye kung naunsa na ang lungsod sa Clarin karon. Hoy, alas 12:37 na. O pa'y pagka-live na to. Naglangi ang among computer doy. Pero sige lang, kita gyapon ta nining another nga semana, medyo wala lang ta kagahapon doy. Pero still kita gyapon ta sa another nga edisyon, another nga episode sa atong paghulagway. Kumusta na? Naunsa na ang lungsod sa Clarin karon? Sa ngalan sa atong kinatibuk ang puwersa, sa atong Aksyon TV, ang Clarin Broadcasting Channel, and of course sa Pikasibyaan ang Radio Asenso 106.7 Farm Radio, atong online and community radio ang Radio Asenso News sa Farm. Ubani kami doy sa more or less 2 ka oras nga paghatag og komentaryo. Kaniya to tinuungay nga komentaryo, adunay basihan, adunay kredibilidad tungod kay kamatuoran man ang atong gikomentaryohan. More or less 2 ka oras nga paguban-uban. Kumusta na ha? Kumusta na lungsod sa Clarin? By the way, atong kano sa to dyan, Sabado or kano sa to Domingo, Soba, gipahigayon, Sabado, Domingo, murag Biyernes. Sabado tingali to, no? Sabado, murag Sabado to. Kundiin ang maong pinakauna nga state of the barangay address, Domingo. Okay. I stand corrected. Salamat kayo dyan. Sila ka manggoy nga tuloy kay si Don Miguel ang itong panahon na wa kagawa sa balay. Pero sige lang, naghatag yapon balita update, no? Labi na sa Bagyong Leon. Oy, by the way, si Bagyong Leon, typhoon category na rin. Kusog-kusog na ang maong bagyo na siya sa may 130 kilometers per hour ang iyang tuyok and 160 kilometers per hour ang iyahang puwersa. Gani nanay signal number 2 sa ubang unsingalan ini, ubang parte sa atong nasud nga Pilipinas. Sa tangihang detalye niya na mga pinangga. Diri sa atong paghulagway. Lagi. Atong Domingo, adunay gipahigayon nga barangay assembly ang barangay Lapasan. Kundi hindi atong higayon na kay assembleya man to. Panagtapok man to doy sa mga konstituente and at the same time pakighalubilo sa mga opisyales gikuha katong oportunidad sa ginatawag nga idol ko si Kap Freddy Maliksi, ang atong usab nga Association of Barangay Chairman na Association of Barangay Chairman President sa Clarin Chapter kun ABC nga oportunidad para ipahigayon ang iyang pinakauna ever doy nga ginatawag nga State of the Barangay Address. Pinakauna niya, and I personally believe kulangan lang tagjutay research, siguro no, I don't know ha, pinakauna tingali na sa tibuok Pilipinas. Kung naman galing mo correct na ko karon, magpa-correct ko ha, magpa-corrihin ko. Pero nungka, no, kung sa Espanyol pa nga pinulungan, nungka nga naay
barangay chairman nga nipahigayon sa maong ginatawag nga pag-report. Ang State of the Nation Address, report ka na sa presidente sa iyang mga gipangbuhat o gani pasidaan sa unsay iyang mga pangbuhaton sa sunod. Ang atong working congressman or atong working governor, gani sa kaniya to, congressman pa siya, na ay giingon nga soda, no, sa kaniya to, State of the District Address. Karon nga, gobernador na siya, gipahigayon niya, mga katulo naman tingali to, ang SOPA, State of the Province Address. Samtang puhon, no, na ay mag-SOMA. O, kinsa manggali na nga mayor, State of the Municipality Address, o atangan nato doy. Puhon-puhon, may tabo na. Gani, atong miyagi, napoy State of the City Address, si Uzami City Mayor, soon to be Congressman, kuwatong tugtan ng Asenso Pinoy, Indy Waminal, attorney Indy Waminal. Ug karon lagi sama sa kung gingon ba, I don't know if I am correct this time. Murag feeling nako wa pay kapitan nga daw sama niini ang mo-update sa iyang tagibarangay kung unsa iyang gipangbuhat isip performance sa iyang pagka public servant sa iyang barangay. Si Kuan nga gitingali, idol ko si Kap Freddy Maliksi. No? Wala ko adto pero at least gatrabaho ta. Saksi ang Ginoong gatrabaho po ta din. Nganong niingon man kana Don Miguel. Sige lang. Di na lang nato na-discussan. Amuan na lang na internal. Taliwala sa natas balay ito, gatrabaho mangyapon ta. Sige, ingon ani. Balik tas punto. Gani ato ang giyatagan atong kuhaan og pinaghugutan ang kanta kaganiya Asenso misamis nun ko. Asenso giunsa na to pag-define doy ang word nga asenso. Giunsa na to na paghatag kanang kahulugan. Balik-balik ta moingon ta, uy, si Janjan nindot og sanina, nindot og mga bisti asinsado gyud. Na ay, uy, si Tampulano nindot og sudan kaniya mi asinso. Uy, si Tampulana nanambok lagi to mi asinso. Daghan og dagway. What I'm trying to say is dagway ang word nga pag-asenso. Kung sakto ko sa kung English, progress. Diba? Uy, niasinso sila okay, mindako ang ilang balay. Naanay banyo sulod sa balay. Sa una kay mong gawas pa to sila kay magpungko atong kung tawgon sa kinaiyahan, magpungko pa ng kilid. Karon na, details pa. Ana ba? Sama sa gingon sa atong action man Mayor Jojo de Sarawa, dili ko mo kay tawgon kag miasenso ka, mamilyonaryo ka, mudato ka. There are lots and lots of faces when we talk about that word, when we mention that word, pag-asenso. Diba? Now, and one of that is kanang pag-asenso sa natad sa serbisyo nganha or nganhi dire nato coming from our public servants.
atong especially atong mga binutaran nga mga opisyalis. Unsa kataas ang singalan na Don Miguel, unsa kataas ang kalidad ayon, the quality of service that we are receiving. Mingunta kuan kining unsay ngalan ini kana bitang punto doy nga kumusta ba di kalidad ba nga serbisyo ang gihatag sa atong mga binutaran? Mag-eleksyon na ba pagbalik? Hapit na magtulong tuig, sukad nga atong gihatagan og si Archbishop Martin Sarmiento humuwad pa tsunami victory. Mala tsunami nga kining kadaugan. Di ba? Naabay, unsay ngalan nanay? Kanabang naabay gibunga ang atong pagpadaog nila. Naabay resulta ang atong pagpadaog nila. Ikaw, nabati ba na nimo doy? Isip constituenteng Clarinon kay labi na ang atong programa karon ang lungsod sa Clarin karon. Mo kanay atong programa, mo kanay atong titulo magpaka mupilit sa ta sa lungsod sa Clarin. Let me know about that. Komentaryo kagod mo doy. No, komentaryo kagod mo doy. Pwede mo padangat ha sa inyong mga komentaryo. Maayong hapon by the way ha. Salamat kay ini mga likes. Louis Jen Tijano, Maria Elena Nueva Molo, Albert Musgales, ug si Janjan Paglinawan na karon sa Pikas Lawak. Naghandol usab sa iyang computer dito, nagatag og pagpalapad sa ato ang airing. Pagpalapad sa airing doy. Pagpalapad sa ato ang pagsibya. No? Ngano naman good po na Don Miguel oy. Unsa naman good po nang imuhang murag balik-balik lagi na doy. Lagi may nang balik-balik ko na to og pangumusta ba? Nabay ka matuugan ang tinguha nga pag-asenso? Para mas mapasayon ta diri lang sa taslungsod sa Clarin. Ang atong Waminal administration, ang atong Mayor Jojo de Sarawa, kumusta ang performance? Di ba? Kay sa tinuod lang, kung atong subayon ang usa sa iya mga performances, alayon sa ginatawag nga Action Man Agenda. Ang Action Man Agenda, by the way ha, is titled. Mo'y gihimong titulo or title. Mo'y gihimong titulo sa mga batakan nga programa, mga nakahanay na nga mga programa sulod niining ginatawag tang Rowaminal Administration. Mga programa na sulod sa ginatawag tang Rowaminal Administration. Pero gitawag lang siyang Action Man Agenda kay si Mayor man mo yato, si Mayor Jojo man, si Action Man mo yatong Mayor. Di ba? Pero sa ilahan na tanan actually. Now, taabay kabuluhan ang Action Man Agenda. Ato ang subayon ko no doy. Kay kagahapong adlaw during the weekly flag raising ceremony, adunay gipahibalo si Local Disaster Risk Reduction and Management Officer Sir Tolit Siray. Ninong ha, maayong udto by the way ha. Kabahin sa adunay award nga nadawat doy. May tungod sa ginatawag nga paghatag pagtagad. Oy, Don Miguel, basig balik na siya. Yes. Sa tinuod lang, hagbay rang gipuklamar. Pero karon na formalize tungod kay karon na receive ang maong award mismo. Dito pa sa Manila receive rather. Unsa man na katong giproklamar ang atong Action Man Mayor kauban ang kinatibuk ang Rowaminal Administration isip kampiyon doy sa
paghatag pagtagad sa mga kababainan ug mga kabataan. Ang gender and equality ba. Kagahapon naging adlaw during the flag raising ceremony, gi-announce kana ni Sir Tolit Sigay ato sa galing paminawon kadjot lang. Naaday tay ma-receive na award no as the #1 social service provider sa United Nations sa Oxfam. This will be on November, no? 3rd week dito sa Manila. So atong 24 dito sa Manila wa ba kani adto mayor. Tungod sa kadaghan schedule, murag represented by Raymond Butalib. Wa pa sila kabot mayor. So kasi next Monday atong ikuan ang award. So daghang salamat, congratulations sa Ruwabinan Administration for another milestone. God bless. Ay bunta. So again that is our disaster officer Sir Tolit Sigay sa pagbaybalo. Ato lang tong gipakita doy tungod kay para mas ma-feel nato nga formal na gyud nga gidawat sa tong lokal nga panggamanan. Matud pa wala lagi kami at mayor na 5 kaha. The reason of that is of his business. Unsaon natuto pagpalawom. Mas giuna niya ang serbisyo kaysa kuhaon niya iyang dungog. Kada bitong awardan ka. Now, awardan ka kay gipasidunggan ka kay maayo imong performance. Kani ako lang ning personal nga komentaryo og opinyon og panglantaw ha. Gipasidunggan padtuon og Manila doy kay gipasidunggan sa iyang maayo nga performance. Sa iyang maayong binuhatan isip alkalde. Pero wala in taon kadto dito. Ngano man busy kayo. Mo nay gingon nga ayo lang sa nang kuan. Pagpasidungog nako personally. Ngano man napay daghang kabisihan nako paghatag og pagserbisyo. Para nako doy ako personal ako ning opinion na that is greatness. Kana bang pasidungog man to na ako man to personal. Trophy man to mudawat man ko pero kanang akong gidawat sa trophy ako nang gihatag pagyud og another na pud nga form of service sa akong mga constituente. Tungod kay naa ko lungsod. Mas daghan pa kog mahatag og serbisyo. Muna ako ang interpretasyon. Pero lagi, again, ang mong award, pasidungog doy, kana bang, sakto ba ning ako ang Spanish, gratis. Pero actually, kung gamar na doy, kaya ang gratis sa Bisaya, libre. Pero kung kita'y modify na nas Bisaya, gratis, kana bang baylo. Bugti. Di ba? Bugti sa iyang maayong performance nganhi kanato is katubang award. Unya kinsay gahatag. Di ba? Unsa to? Most outstanding nga award gikan sa United Nations, in particular sa Oxfam. Actually, ang Oxfam matud pa sa google.com, British founded Confederation of 21 independent non-governmental organizations. Sa to pa stakeholders lang pod ang Oxfam ngadto sa UN. Now, Oxfam is a British founded confederation of 21 ka independent non-governmental organizations. 21 ka NGOs didto sa Britanya nag-collaborate and na-form kining ginatawag nga Oxfam. No? So, okay. So, ingon na. Ato pang i-stand further ha. Pero unya na. Kajot lang. Ato sa gyung palawaman ni Doy. Kanibang punto nga
UN and that organization, British found organization, Oxfam, ug matod pa sa representante sa Oxfam diri sa Pilipinas, usa lamang si Mayor Jojo sa duha lamang ka mga mayores sa kinatibuk-ang Pilipinas. Imagine ha, duha lamang ka mayores sa tibuok Pilipinas ug usa na niya na si Mayor Jojo de Sir Roa Jr. Unsaon nato na karon pagsabot? Among the best of the mayors is our mayor nga nag-lead sa atong lokal nga panggamhanan. Mingon dayon ta si Mayor Jojo lagi niya, how about next year ani kay si Vice Mayor Ging naman mo'y mayor? Ay kabalaka! Usa ka man na sila bando. Di masenso mangyapon na sila doy. Sa to pa, mo ka nang dagana sa administrasyon. Di ba? Kanang mga executive works ang pagpadagan ni Mayor Jojo isip mayor sa lungsod sa Clarin, matagan nagpagpanday sa balaod dito sa legislaturang panig kay Vice Mayor man siya pohon. Unya, ang mo-perform na pod sa pinanday nilang balaod dito sa legislatura, si ate ng bayan na pod. Naabay bintahe kung magbaylo na sila pohon, naa. Ang expertise ni Mayor Jojo sa field, kay siya man mo'y nasa field, nganong siya man mo'y nasa field, siya man mo'y ga-perform isip mayor, siya man mo'y nangamahan na to, madala na niya ang tanan niyang experience isip mayor, mapandayan tog balaod. So to pa, kaning iyang pagkamayor karon, naga-benchmark na ni sa unsaman, sa unsay angay nga mga balaod, lokal nga mga balaod, ginatawag tanag mga resolutions and mga ordinances nga para i-implementar sa puhon. Do you get my point? Anyway, magtiwas tayo niya, pero nanawag na mga natong relo, ting pakita na sa tong mga pahibalo, magkita lang tagbalik, taod-taod, gamay lang yun kayo ni. Asenso Pinoy, maaasahan mo, magkakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, magkakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka kayunon, kadili kita to may mong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Dula ka din siya ay tinguha, no? Para makahatag o mga libre, katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo dito sa mga, kami na ni sa inyo, ha? So
So atong i-avail kaning atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang lokal na pang-gobyerno naglantaw sa panginahanglanon atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong kayuhan mo ni priority sa atong pang-gobyerno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. So kibalo man ko ako di akong prayer sa Ginoo nga Lord. Kibalo man ka sa akong kapasidad, pero I know nga ikaw ng plano what is best for us. So kung sa plano sa ako, that will be done. Karon kay mayor magandang ihangin. Wow. Ning pamalandungan. So manikamot lang ko kung buligan sa itong katawan sa Ginoo na manikamot ko nga kung sa mga responsibilidad na itahas isip na municipal mayor, ako nang paningkamutan na perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang, kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa, ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naa mo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Dili kini siya tiyaw-tiyaw. So karon usab dinisag na rin pausap ang klarilang batok droga o CBD. Naapakaroon for action begin. Para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita hindi sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo mga mayor, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa kapitan. Ako hangyo ito ninyo. Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapagin nagpahuyod na droga din sa lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome dito sa Clarin. Ako si Desiree Gonzalez. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment Project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isagid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development na mga aktibidades. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo.
Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Bago-bago natin ay gawing maaliwanag. Marami ang magandang bukas. Padayon gyapon ta mga pinangga, mga kasenso sa paghatag paghulagway. Kumusta na? Naunsa na? Unsay kamatuoran? Mo kini ang programang Lungsod sa Clarin karon. Mo lagi na no. Nakita ninyo to kaganihang ato ang break ato ang mga videos during our break. Boto nga award doy ang gidawat, formal nga gidawat sa lokal nga panggamahanan sa lungsod sa Clarin sa may tungod sa SHE program. Ako sang i-google binalimot na lang nun ko na. SHE program. What is SHE program? By the way. Okay. Okay. So, nalimot na lang nung Google mo gudani ay. Ha? Ano maning Okay, sexual health empowerment. And ang nag-award niya na ni Mayor Jojo ang katulaging Oxfam. May tungod sa paghatag actually. Again to make this a little bit more simple to understand. Kada bang naghatag pagtagad labi na sa mga kababayan ng mga kabataan. Ayun. Kung atong madumduman pila to kahigayon nga gani daghan kayong mga gani ang LCPC gipakusgan mas giatagan og atensyon unsa nang LCPC local Child Protection Council. Ang sa barangay niya na nga counterpart is ang BCPC. No? Ayo kalimot-limot kuya oy. Lagi brother oy, actually igsuon ako ni buhat Kaiden Kaiser. Muni ang sangay sa tong labang makagagahom ni. Ano man, basta kung nakasabot mo sa kung pasabot mo ni ngalan ani tinuod, sangay ni sa atong labang makagagahom. Mga nga, maayo ngudto nimo daga. Kumusta naman? I miss you ha. Also to Ma'am Rufa Sinodibilla. Asa nagali nun ko ato? Again, kung inyong namatikdan kaganiya during our break, natoy na mahayag, no? Si Ma'am
Desiree Gonzales of Oxfam Philippines. No? Ang atong Action Man Mayor Jojo de Seroa proclaimed as champion. Kampiyon. Nabay kampiyon nga ika-unom na. So sa to pa, kampiyon, siya kay numero 1. No? Sa paghatag pagtagad mo lagi na sa SHE program katong Sexual Health and Empowerment. Motoy formal nga gidawat dito sa Manila. Pero hagbayay gani doy. Hagbayay gani ato lang gipalawman pagbalik. Kay lagi naa lang gyapon ta sa aspetong nangumusta ta. Pagpangumusta nato sa atong kasamtangan nga mga lideres kung naghatag ba sila good quality service nganhi kanato. Kay gipadaog ra ba nato na sila mala tidal wave nga kadaugan. Di ba? Atong paminahon pagbalik be, mentag naa pa to dire sa ato ang lineup of videos. Si Ma'am Desiree Gonzales. Okay, naa pa diay. Atong paminahon pagbalik, atong tagamtamon pagbalik. Unsa tong award nga gidawat doy? Para ba to niya personal? Or ang impact niya to para sa atong mga constituente? Para sa atong mga kabataan. Atong paminahon pagbalik. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome diri sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. So, anaami together with my team to interview your mayor na gi-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development ng mga aktibidades. Ma'am, pwede ba ming masayod kung unsay mga kuan ka ng ginatawag nga requirements or criteria nganong gitatawag tag champion ang tawgon man na namo diri Rowaminal administration ang maong administrasyon, no, when it comes to that kind of kanang butang. Karon ang SHE Man Good kay nag-exist na siya sa inyong lugar for 6 to 7 years niya. Naanat ta karon sa evaluation kay about to end man ang SHE as a project diri sa inyong lungsod. Maong isa sa mga na-identify sa Oxfam, no, ang grabing pag-support ni Mayor Jojo sa ginatawag na gender and development or kaning SHE project. So again, that is Ma'am Desiree Gonzales of kining Oxfam Philippines. Again, Oxfam Philippines to siya kay ngano man. Again, international na doy. Pang-international ang beauty sa atong Action Man. Sa atong ginatawag nga Rowaminal administration. Salamat kaayo mo nang atong pasalamatan gayon og ayon ning atong mga pinangga nga mga or gani pinangga kita may gipangga naguna. Sunod na lang mantang ng pangga na nila kay ngano man nang hinahanglan man tas ilahang serbisyo. Diba kinayas mga tao doy. Pinangga ka basta makabenepisyo kanila. Una, siguro some of you guys there, pinangga ninyo ng mga tawhana kay nakabenepisyo man ta. Pero lagi, una nang nagpangga nato, kanang atong ginatawag nga Rowaminal administration tungod kay nakita ninyong performance. Pang-international ang kwalidad. Monay kombinasyon sa quality of kalidad. Na kwalidad. Diba? So ingon na. Mo lagi na no. Ang baong
proyekto dinala sa Oxfam and at the same time kauban ng PKKK kadumdumuan ng grupo kana nga proyekto doy gipalambo kana unsa nga proyekto kana laging sexual health and empowerment. No? Now, muna siya naghatag og pakabana. Hilabi na ngadtos mga kababayenan. Gani, some of their works is to spread kanabang awareness para ma-stop ang early or kanang ginatawag nga teenage pregnancy. Kanang ginatawag nga unsay ngalan anaoy si mukha imong Kuya Eric tingali na unsa na ha kadjut lang kayo kay kuan so man wala sa yawi kadjut lang ha kay kuan di ka pre kay ngatong operator mga po San Pedro aning Alingaw kay mi diri tungod sa among kagamay ra sa grupo ang among technical staff mo ga poy San Pedro anang amuhang Ginoo ko mo ga poy San Pedro sa among pertahan mo nang dili siya makapindot sa computer kung muabri sa pertahan niya na may nanuktok na mo operate pa sa computer unsaon na lang na niya nang lingaw kay ko naglantaw kay kanang naay musulod sa pertahan dayon siya padulungay sa pindot sa computer unsaon na lang niya alangag mga sag si Luffy maggumaguma siya dito oy si brother ha Kaiden ako na lang ni sekreto yung name ha basta kay ang clue kuan siya sangay sa tong labang makagagahom ni God bless always, brother. I miss you too, ha? Salamat sa daily spread news. Master, brother, God bless. Sus, ato ang serbisyo ka na gadtos publiko. Brother, ha? Still watching. Salamat kayo. Salamat kayo sa pagtsaga sa kong dagway. Pero bitaw, balik tas punto mo lagi na. Ang paghatag pagtagad sa ngadtos mga labi na ka mga kababayan o mga kabataan I don't know kung nagasunod ba mo sa atong mga coverages, mga programa kanabang sa kada diyot-diyot ng mga programa ang atong mga sangay sa kanabang mga sanga kibali mga channels sa paghatag ug pagtagad sa mga kababayan o mga kabataan most especially kanang LCPC, BCPC, giyatagan ka nagdako kayong pagtagad. And maybe, this is just my personal opinion about this one, mo siguro na nakita sa international nga grupo. Again ha, grupo sa gawas sa nasud. Mo'y nakakita, naka-appreciate, munang giyatagan og award ang atong ginatawag nga Rowaminal Administration. Gitawag ang atong halangdong alkalde, Mayor Jojo de Seroa, nga kampyon niya ng moong programa. Inguna na ba? Kana bitong ang uban manggod, no, I'm not comparing ha, pero most of us nahimo na natong naandan no nga matang sa serbisyo sa atong mga tagsa-tagsa ka mga binutaran bisag sa nasyonal padulong sa lokal, probinsyal kanabang maayo manghatag kada duol nimo maayo managad nimo kanabang maduulan nimo mukuot dayon sa bulsa di ba usahay gali tawgunan na to, mama, papa, ano man, nasuod na kayo tanila, and kana mo'y kargado, kana mo'y sigihan na to og himong basihan, standards,
nga kanang mga tawhana kung mudagan or magpapilig pagbalik mo itong butaran. I'm not pertaining to somebody or to anyone ha, pero munay sakada gayod politisyan. Pero how about maayo ang performance when it comes to this one? Very underrated yet very crucial. Wala kayo'y mutakol ani nga komentaryo, wala kayo'y gusto, I don't know, pero wala kayo'y interesado tungod kay dili usual nga palawman. Pero kung atong palawman ang atong giunahuna karon doy, di ba rampant kayo, daghan na kayo, og problema kayo, gani problema kayo sa lipunan, ang kanang teenage pregnancy. Nganong daghan mang teenage pregnancy? Tungod ni anang usa sa factor sa kanang kontra usab gyapon kayo ni Action Man Mayor Jojo de Sarawa, kanang ginatawag nga maot ug dili maayo nga paggamit sa teknolohiya. Good morning! Nganong na good morning man to? Natuplukan. Kanang dili maayo nga paggamit sa teknolohiya. Ayon, kada pabuto ka mangulong tato kung gituplok. Kanang dili lagi maayo nga paggamit sa teknolohiya. Rampant na pud kaayo. Sus, i-google lang na nimo bisag bata, bisag 10 anyos. Maka-google na og kanang maka-search na sa Google og babaeng gahubo gatuwad-tuwad. Munang tanawa na ako bitaw di jud ko ganahan maglantaw anang nay bata mag-TikTok nga kanang mag-TikTok dayon maghiyod-hiyod. Di ba? Kabantay mo ana kanang uban, uy, ka-cute sa bata, may kay mo sayaw niya, ang sayaw hiyod-hiyod. Lagi, dili na maayo ha. Indikasyon na doy nga sayo kayo na magbiga-biga ng bata na simbako. Tinood. Kay sayo kay siya gihumol ba? Sayo kay siya gi-expose sa kana bang tawhanon kayo nga gawi. Gani usahay maka panaway ta nang ubang bata kanang ma-videohan bitaw sa YouTube o ma-videohan ma-post sa any kind of kanang sokmed kon social media. Di nakabalo manghus ang mga bata nya mahay na kay mo TikTok. Nganong wala ko nagdumot sa TikTok ha, pero ato lang gipamalandungan ang kontra kaayo usab sa atong Action Man Mayor Jojo de Sarawa. Kana bang dili maayo nga paggamit sa teknolohiya. Dili maayo and at the same time dili mao nga paggamit sa teknolohiya. Oh, nagamay og kalit ang audiences kay nangaigo ni sila ba? mga ginikanan ni sila nga nagnana. Pero sa tinuod lang lagi ang kamatuuran lagi bunga man nasag tambal, pait at first. Pero maayo man ka. Now, tungod niya ng usa lang na sa mga factors ha. Kami sa una, sa tinuod lang, wangkon lang ko ani, naman to'y ginatawag nga sexting. Unsa man ang sexting, Don Miguel? Sex on text. Ana ba? Karon lahi na gidoy, mas laway karon. Kita nimo mag-video call, manggihubo na, magtuwad-tuwad na. Those kinds of immoralities ngadtos mga kabataan munay gustong ikontrol. Munay ginapaning kamutan
nga kontrolon sa kasamtangan nga administrasyon. Kontra kaayo na ni Mayor Jojo de Sarawa. Kanang ingunana nga klase. Mobito nang gidukot kayo niya ang iyahang mga serbisyo niya nang mong programaha. Nganong inguna naman. Dili lang na maka hilabot sa imoralidad sa usa ka tawo. But makatandog usab ka na siya sa ekonomiya mismo. Laliman kag bata, ibutang tala nga 13 anyos nga bata. Supposed to be siguro grade 7, grade 12. Pero nanay anak. Kung saan niya pag-supplementar sa iyang anak? Kung saan niya pag-provide sa iyang anak? Nga pagti pa mananang bata na. Ako bitaw, 13 anyos ko. Magdula pa man kong dampa. Lagi. 13 anyos ko, ikaw dyan, sa 13 anyos ka, unsay mong ginabuhat? Mangita pa man miglawa. Pero mo lagi na, tungod kayang bata, nabuhos magsayo, unsa man, madugangan ang gibuhi ni mama niya. Si papa, simbakuhay niya. Tungod sa kapobrehon, simbako lang yun kayo. Baka pamaligya nagsabo. Nya nakapabuhos po sa bata. Otro pong way trabaho kay siguro 15 anyos pa po. Imbis nga managbaho, mudula pag duta o sana kanang email si usi. Manulong pagkuan. Kanang unsay ngalan na dyan, manulong pa sa iyang unsay ngalan na sa ngalan ng sulungon na ng dulaa. O village. Tana ta kay di man ta kabalong modula ng si Jose. Pero lagi, to make this a little bit more serious. Dili lang lagi moralidad ang hilabtan ni ana kay laliman kag bata simbakuhay maburos doy. Very immoral. Pero kung atong sumadahon, makapatandog po na sa ekonomiya. Kaya kung sa ilang pamilya, bugtong anak, katong 13 anyos, si mamag si papa, niya, tulong nga sila kabuk mga unta. Kaya nanganak na nag-upat, niya, gatason man to. Pila naman gatas ron. Di ba? Ay ko yung naggatason na nagberbran. So inguna na ba? Makapalisod og samot sa Pilipino mismo. Ngano man, maduga nga ng populasyon. And those kinds of matters nga gani, gamay ra kayong mutuki, muna mutawag kog underrated. Unya, very crucial, importante man kayo ng tukiundoy, maunay ginapaning kamutan sa atong action man under sa ginatawag nga action man agenda sa kinatibuk ang Ruwaminal administration. All of these and more sa atong pagbalik kay napay laing hugna sa atong mga pahimangno. Mubalik ako, dira mo, mayong hapon natong tanan.
adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old. Sa TCGC sir, sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalion, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laran, Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela. In high school and college, it's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Diri sa mga lisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students, murag lisod gyud kay nang walay kwarta sa eskwelahan gyud. Mga baryo nun mo gud. Kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance, mo ginay dako kang tabang sa kwa gyud. Para makakuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela ma-continue ba? Ma-continue gyud, no? Ang naka-motivate nako ang mo-apply ka ning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman o malampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan, pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ng akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mig panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Purok 5. Then, akong papa kay wala gid siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa, basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa, then akong mama pod sahay man kuan pod man trabaho pod og ginagmay tabang sa balay, pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud nako anong unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya, kundi sa among simbahan, sa ato akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo kitong pabigat pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance atong wala pa ko ka-enter og kuan One Family One Professional. Igo ra gyud sugod dito sa crossing, padulong pod sa terminal dito sa Tangub, wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan. So ay kun yun na nako yun kuan pod sa Northside say kana kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa isang adlaw. Sa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa ka college student, wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa mo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunahon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon, unta, dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration
ug unta ang ilang tabang syempre ato po untang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ing naning opportunity and i-grab nimo siya, of course kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study para kanang ang kani nga scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at pang itana then ang uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort unang-una sa tanan kamo salamat sa Ginoo nga nasa mga tawo nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kaming mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa amuang action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos, yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsehales. Akong dakong pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, pasalamat sa kang Governor Henry S. Waminal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante. Sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat po ko kang Mayor Jojo Ruano at og kang Vice Mayor Riza sa Waminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat ningko og sa as Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Ang akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos.
Madayod na mga pinangga, mga kasenso sa atong pagtabi-tabi. Kumusta na? Naunsa na ang lungsod sa Clarin karon? Uy, kumusta man ang lagay sa panahon? Ganyan taon-taon ha, atangi ang lagay sa panahon na. Atong ipakita ang lagay sa panahon. Laing kisag binisayon, no? Lain sa kisag binisayon yun, ang lagay sa panahon. Pag kung Tagalugo na to, doy, ang lagay ng ating panahon. Lahi mo ko ng Bisaya nga lagay ug Tagalog nga lagay. Agoy! Pero bitaw, oy, kumusta? Kumusta mga pinangga? Mo lagi na, no? Atong gigiyatag palawom. Dun Miguel, hagbay ka magagpalaw man ang award. Lagi. Dugay ka ba? Dugay ka ba? pero kung atong sumadahon doy, kinsa may mayor diri karon, kinsa may administrasyon diri, in particular nga internationally acclaimed, international ang nimpasidungog, di ba? Kung dili na makapagarbo nimo, kung naminaw ka karon, klarinhon ka din, wa ka nagarbuhan na, balinog puyo. Pero bitaw, makapataas sa garbunoy, makapataas sa fried chicken. Kanibang efforts, no? Efforts sa atong lokal nga panggamanan in general. Wala tay gipihig aniha ang kinatibuk ang lokal nga panggamanan ani. Haom sa ginatawag lagi ta nga Action Man Agenda. Ang atong Action Man Mayor giproklama isip kampiyon sa internasyonal nga grupo doy sa paghatag og asa tato last ning discuss. Katubang miingon ko nga lahi nga pamaagi sa paghatag og pag-asenso. Di ba? Kita manggod lagi, we are so used of those people nga tagaanta, no, dili man na bad, no, don't get me wrong, dili man na dautan doy, dili na sa dautan, gani very good, excellent man na siya. Pero how about those people who are providing us kanabang preemptive nga mga measures para di ta madaot, para di ta unsingalan na ng mapahamak. Kana preemptive measures na, preemptive nga mga pamagi, sa dili pa ba? Sa wala pa ba na itabo? Balikon ta, rampant kaayo, daghan kaayo kaso, ang ginatawag ta nga kining premarital, teenage pregnancy. Kay teenage pregnancy man, so premarital sex gina. Spiritualidad nga bahin, sala na sang daan doy. Pero siguro wala na lang na gihuna-una pud sa tuwag Action Man. Ang iyaha ang politikanhong aping na lang ni ana. Unsa na siya ka importante nga tukion sa maong lungsod when it comes to that one. Diri sa taha sa punto doy nga ingkini nga mga serbisyo pagpalalom para mobalik ta sa right track ba. I don't know if this kind of situation right now naana ni sa una. Unsang sa una ha Don Miguel? Sa una, as in sa una jugayo, during siguro mga 1920s. Uy, layuan nagigkara Don Miguel, oy. 20s, 30s of the 20th century or katong 1900s. 1920s, 30s, 40s, nganong nakadiscuss man kana.
di ba, adtong panahon na very kuan pa kayo, konserbatibo ang mga Pinoy. Ang mga Pinoy pa jud kayo. Pero mo lagi na, I don't know giunsa ninyo pag-define ang word nga modernisasyon. Part man diay sa modernisasyon ang magkamubo pod inyong sanina, girls. Diba? When it comes to modernization, abi ko man og magkataas ang level sa intelektualidad na to. Ang atong klases pag-unahuna. Sa to pa kay magkataas man, magka-bright man ta kibali, kay nagka-modern man ta. Nganong nagkamubo man po ng inyong sanina? Part din as modernisasyon. Kanang part di gikinahanglan di ay sa modern times ang magka-immoral ta. Yawa na kayo ni mo Don Miguel, mga namang kadrag nag-preach. Pero sa tinuod lang, maunay gustong ipahuna-huna kanato sa atong action man mayor, Jojo da Sarawa, mo nang iyahang gitry ug pagkontrolar. Gitry niya kay lagi di mo freedom man po nas mga tao. Pero at least he tried nga instead nga na-discarilta kung sa train pa na-discarilta sa tong release ba, he tried to put us back on the right track nga para magtinarong ta. Di ba kargado siya ingon kanang maot nga paggamit sa teknolohiya mo na nakaingon. Tinuod o tinuod. Mga bata karon doy di na masugo. Kami sa una, suguon mig bitsin, napamantoy tag 50 stabos sa una. Malipay man mi noon, kayang sukli amo Karon, balikason pang ginikanan og swerte. Ngano man apistot oy. Namatay na noon ko. Makapamalikas, di mingon wa na nun ko kapatay. Very kuan kayo. Very particular na lang kayo ng ingunana kanang pagpamalikas. Ug maunay gustong likayan. Maunay gustong ibalik sa kanhiay natong agian sa una. Diri sa atong ginatawag nga Waminal Administration. Kanang atong bisita, ato nang i-acknowledge. Mugag focus kayo mo dira ay. Unsa man ni kaning atong bisita lagi ato ni acknowledge kay live ra bata. Ato lang unsa man ni itago sa pangalan nga seryoso jud sila digit sila pasamok din ang duha nga. Oy, atangi by the way ha. Ang ato mga pasundayag sa umaabot gani lagi umaabot pa kay November man na siya nga pagsaulog 2024 or the 95th anniversary sa atong lalawigan sa Misamis Occidental kundiin ang atong tourism office no pinanguluhan ni Ma'am Pray Blasinyo no mu hatag dalit usab mo contribute kita sa pagsaulog ta puhon sa ika-95 nga kasumaran sa pagkaugmad sa atong lalawigan sa Misamis Occidental. Ayon. Og dili lamang kanadoy puhon no actually dugay-dugay pa ni fiesta and then sa araw ng Clarin ikapila na siya ikapila na siyang araw nato puhon ikaw 104 no kung ato mag-research sa tana no atangi po ang atong mga kalihukan na doy sus no atangi ang atong mga kalihukan na
kay nakadumdum lang kun jutay ato lang na segue ha kay ato lang na segue mga pinangga kay natay ming drop by diri sa tuang opisina sa tuang Sibyaan. Ato lang ipangalan, ato lang itago sa pangalang Tourism Officer Ma'am Pray Fabria Blasinio. Ato lang alyasan na siya. Lagi. All of these kinds of services ba naa mismo sa atong ginatawag Ruwaminal Administration under sa plataporma di gobyerno mga nakahanay nga programa nga gitaytulan tag action man agenda. Di ba? So ingoda na. And one of these lagi ang nakahatag og trigger nganong ang klase sa serbisyo. Actually, dili man mismo exactly ang tao, ang individual. Maoy nakaingon nganong naawardan sila or naawardan kining administrasyon na internationally. But the kind of service man, ang klase man sa serbisyo, ang kanindot sa kalidad sa serbisyo, o lagi na, makaingon ko nga, award tuod ni Mayor Jojo, award tuod ni ngadto kaniya sa ginatawag tang sa kinatibok ang Ruwaminal Administration, pero ang nabulahan aninoy dili ba siya? Yes, iyang pasidungog. He is labeled as champion sa paghatag og pagtagad sa mga kababayanan ug mga kabataan. Pero lagi ang impact sa maong serbisyo nganong usa ka international nga grupo nihatag og award sa maong bando or sa maong administrasyon, ang nindot taas nga klase nga kalidad sa serbisyo nganhi kanato. Munang kung para ninyo dili manggali ni dapat palauman aw kuyawa gud po kay ninyo. Tungod kay tungod niya na taas na magitingali kay mong standards ug manggaling internationally acclaimed na nga to ang administrasyon nga dili pa kita appreciate. Mo na gingon nga international nga standards ba ang gisubay sa atong Ruwaminal Administration when it comes to service. Oxfam Canada, if I'm not mistaken, ang nag-award ni Mayor Jojo sa kinatibuk ang Ruwaminal Administration. Sa ito pa, ang Canadian standard nga matang sa serbisyo, muoy naa nato karon gisubay. Muoy atong ginaagian, muoy atong na-experience. Gawas sa pride nga atong nabatian doy, gikinahanglan nato ning i-broadcast dira ninyo kay dili kayo nato na ma-feel kung wala or kung dili nato na palauman. Mga baog, di ba kinaiya na to mga Pilipino unsa man ganahan kaayo ta og unsay ngalan na imported. Imported nga sukulit, imported nga sabon, imported nga sampo, imported nga conditioner. Unsa pa nga klase nga imported? Pag-abot sa ato ang mga pinalangga nga gikan sa abroad, imbis nga muhangop nila ang karton mo imong hangpon, ang balikbayan box. Ngano man, na-imported dito, imported nga dulaan, imported nga perfume, imported nga brief. Di ba? Imported nga sinina. Ngano man, ganahan kitag imported. Ngano man,
kay gikan sa gawas sa nasod, meaning to say taas og kalidad, taas og standards, taas og mo lagi na kalidad, moingon ta kog taas nga quality, mo nga man na kalidad og quality. Pero how about taas nga kalidad sa serbisyo, hilabi na ngadto sa vulnerable sector? Unsa nang vulnerable sector ato ang simpulon jutay, huyang nga sektor, babay ug bata. Unya vulnerable sa to padali ka sila, dali mga sakitan, dali unsa man kada bang dali mapukan, kay weak sector man, babay ug bata. Pero lagi ang matang nga serbisyo, hilabi na kani nindot kayo palaw man doy. Ang klase sa serbisyo mao ang pagprotektar ni anang huyang nga sektor sa katilingban. Dili na ingon nga serbisyo nga pagpanghatag, but pagprotektar, pagprotect sa nasangpit nga sektor, weak sektor. Unya gi-awardan internationally. Sato padoy, taas kaayo nga matang sa kalidad nga pagprotektar na niadtong klase sa maong sektor ang gihatag sa tong Rowaminal administration, and mo nay nakaingon nga na-awardan karon. Kung dili pa manggaling yun na, para ninyo, dili pa manggaling yun na, ingon nga, angayng palauman, kamo. O ako doy, dili na garbo ngadto sa maong mga gipang awardan, but garbo na para sa lungsod sa Clarin. Nga naman, we have this kind of leaders. Naatay mga lideres nga pang international. Mga bagkatong alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Dili lang pang lokal, but pang international. Lain pa yatong isgutan. Unya pagbalik sa human lamang nining katapusang hugna sa itong mga pahimang. Kadjut lang yun kayo. At the core of our social services is our health services. Nasayod kita na dili lalim kung na kita'y sakop sa pamilya nga nagsakit, kay mugasto man ta sa pagbayad sa hospital. Mo'y hinungdan nga atong gipalapdan ang implementation sa atong pre-hospitalization program nga dili lang para sa atong government hospitals, kundi apil na ang atong private hospitals. Sa tuig 2022 of July up to at present, miabot na sa more than 42,000 individuals nga atong natabangan sa atong free hospitalization program. Og nikabat na kani karon sa 286 milyones ka pisos ang atong nahatag nga financial medical assistance. Aside from our free hospitalization program, ato usab nga gi-improve ang atong mga facilities sa atong 5 ka provincial-owned hospital. Divisamis Occidental Provincial Hospital in Oroquita, Calamba District Hospital in Calamba, Jimenez Medical Community Hospital in Jimenez, Municipal Hospital sa Todila, o Doña Maria Ditan Memorial Hospital sa Tangub City, aron nga mahatagan nato og conducive environment for healing ang atong mga pasyente. We also address the problem of insufficient doctors and nurses. In our administration, nakadugang kita og 49 ka doctors o 224 ka nurses, including other medical personnel.
atong gi-increasean ang budget sa drugs and medicine sa atong hospital. Niadtong 2023, nag-budget ta og 46,066,700 pesos para sa tambal. Karong 2024, nahimo na kaning 135,513 pesos and 17 centavos. Ato kining gisiguro nga kini transparent o consistent sa atong procurement law, rules and regulations, adhering to the principles of good governance. Ang atong kriteria tuhalag nga ang tambal dapat mapalit kalidad with a reasonable price. Kumikan sa mga reforma nga atong giimplementar sa pagpa-improve sa atong hospital services, nibalik na ang pagsalig sa atong katawhan sa atong government hospitals kay mitaas naman ang atong hospital occupancy. Total 20,080 patients sa 2020, sa 2023 34,559 or 72% ang increase. Welcome back mga pinangga, mga kasenso, and of course nakiguban ya punta sa atong paghatag paggulagway. Kumusta na, naunsa na ang lungsod sa Clarin karon, and of course part sa tuwang programa, of course ang atong paghatag sa mga weather news sa kinatibuk ang adlaw as of today, ika-29 adlaw sa Oktubre 2024 doy. Ilabi na sa nasyonal nga bahin tungod kay si tropical depression dayon na nahimo na gid siya karon nga typhoon category si Bagyong Leon, mga pinangga, mga kasenso. Kung atong makita ha, mas midako pag yun ay ang range ang iyang sirkulasyon o gani mas duol pagid siya sa atong nasod sa Pilipinas. O gani mga pinangga, ning taas na sa signal number 2 ang pinakataas nga level sa maong bagyo. Sa pagkakaroon, ganihan ning alas 11. By the way ha, ato ang iatagan og emphasis, kaganiyang alas 11 buntag. Ana-ana ang mata sa maong bagyo sa may 565 kon 565 kilometros sa may amihanan Subangan sa may Bira, Catanduanes. Gani na inangutan na mo nga bagyapo na nga truck ang giagian ni Christine. No. Actually, yes, kung imong mahitungod o kung atong tukion kung mahitungod ba sa damage o kung wingon ba ka og mga lugar nga iyang gipang salanta, dili mo abot og 100% but siguro mga 80% mo nga mga lugar ha. Pero ang iyang giagian doy, salamat sa Dios kay dili gayud ingon nga parehas sa gitumban kibali ni Christine nga minglabang gayud siya, naglandfall gayud siya sa may Luzon. But siya padulong siya sa pinaka northeast nga parte sa atong nasod nga Pilipinas. To make this long story short, as of alas 11 kaganiyang buntag, 565 kilometers northeast of Maybura, Catanduanes, nga 10 kilometros na lamang ang iyahang pagbaktas sa kada oras. Ako personal jud kong moingon nga medyo nahadlok jud ko ani for greater damages tungod kay the more lagi nga ya ang maong bagyo, the more nga damageable or daghan ang
kuan ani masalanta simbakuhay lang gid kayo ni ining maong bagyo. Again, kay naa naman sa may typhoon category, 130 kilometers per hour ang iyang tuyok, samtang ang iyang puwersa kusog-kusog na sa may 160 kilometers per hour. Sa pagkakaroon, aduna po'y mga kusog nga mga kaning hangin o gani mga unsing ngalan na balod, no? Actually ato amang gipag-translate sa ang mga terminologies diri sa Pag-asa kay English man gud tanan ato ang binisayon. Adunay mga tag-as nga mga balod o gani kusog-kusog nga hangin sa may kabaybayunan sa may Zambales, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental o Kalayaan Islands. Samtang taas-taas lang gyapon pero ubos jutay niadtong atong mga nanganlan ang kinatibuk-an sa may mga subangan nga mga bahin, mga subangan nga parte sa ato ang nasud sa Pilipinas. Tanang subangang bahin nga dapnis kabaybayunan tag-as og balod og kusog nga hangin. Again, signal number 2 na po mga pinangga, mga ka-asenso sa may atong ibalhin na atong monitor. Okay, signal number 2 sa may Batanes, Babuyan Islands, eastern portion kun subangang bahin sa may mainland Cagayan, in particular sa may Gataran, Bagao, Lalo, Apari, Kamalanyugan, Bugay, Santa Teresita, Gonzaga, Santa Ana og Pe. O gani ang northeastern or amihanang subangang bahin sa may Isabela. That includes or in particular sa may Divilacan, Palanan og Makunakon. Samtang signal number 1 niining mga lugar mga pinangga sa may rest of mainland Cagayan, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, ang amihanang bahin sa may Quezon, including Pulilio Islands, in particular sa may General Nakar, Infanta, Urial, ang Camarines Norte, signal number 1 usab, ang subangang bahin sa may Camarines Sur, Tinambak, Siruma, Goa, Lagunoy, San Jose, Garcia Torena, Karamuan, Presentasyon, Tigaon, Calabanga ug Saglay. Signal number 1 usab sa may Catanduanes, ang subangang bahin sa may Albay, sa may Rapu-Rapu, Bakakay, City of Tabaco, Tiwi, Malilipot, Malinaw, Santo Domingo ug Manito. O ang amihanang subangan northeastern portion sa may Sorsogon. That includes Puerto Diaz, City of Sorsogon o Gubat. Wala na ning nagstay og signal number 1 sa may sana kanang parte no sa Visayas area mga pinangga. So far sa update sa Pag-asa no, wala nay laing bahin nga dunay wind signal, ang pulo na lang sa Luzon. Tungod kay siguro I don't know pero dili manggod ko taga Pag-asa or dili ko meteorologist, pero more or less tungod ni kay na compress pag-ayo ang sirkulasyon sa mong bagyo mo nang nasuyop niya tanang hangin og cluster of clouds mo nang wala nay cluster of clouds usab nga nabilin sa uban pang parte sa ato ang nasud nga Pilipinas. Pero ang lungsod sa Clarin mga pinangga magpabilin nga adunay clouds magpabilin nga adunay mga pag-ulan sa ubang bahin kun dili manggaling tanan apan labi na sa mga kabukiran adunay mga pagpanalugdog, mga pagpangilatid do. So magamping gyapon ta mga pinangga, pero still wala gyapoy update kung naabay pag-ulan.
Pero ato ang i-assume nga posible gayud nga muulan ni siya mga pinangga tungod kay na may bagyo sa may Luzon. Pero ikabalaka kung muulan man ugaling mga localized thunderstorms nga na ang naa sa ato ang pulo sa Mindanao or gani sa ato ang ginatawag nga lungsod sa Clarin o lalawigan sa Misamis Occidental tungod kay wala may direct hit gikan sa bagyo ang atong pulo sa Mindanao in general. Ito pa, apil na taniya na sa atong lungsod sa Clarin o sa lalawigan sa Misamis Occidental. Boka to ang kahimtang sa panahon for the rest of the day. Hatod ka nato, by the way, sa Asenso Pinoy Party List and ang among suki diri sa Action TV, ang Eugene Tailoring nga na may mutang sa may Pugok 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Padayon ta mga ka-Asenso. Naalagi usahay bitaw mga pinangga ako makadumdum ko aning magbalita tag weather ba. Ay mangutan na to Don Miguel. Maglisod lagi kag basa basta weather. Tungod na mga pinangga kay ang forecast sa Pag-asa English. Then on the spot na to imong Bisaya makalibog biapod sa ay. Kaysa naman magdali-dali pa kag sulat og Bisaya. Ato na lang undas paton nga Bisaya pero lagi lisod ay may mong meteorologist oy. Kita magkatawat ang Kuya Kim sa una usahay pero lisod ay kayo doy. Unang ay mo pang-apply sa Pag-asa. Oy, time sa maayong udto ngadto or hapon naman alas 2:13 naman. Georgia Abilio Phil Amir Perez. Oy, Ma'am Bibi Jane ha, akong chat ni mo ha. Baka naman. Baka naman kay pangtambal ba yung tao. Kabalo na kag unsa na. Again, oy. Brother, nato sa Alpha Sigma Epsilon Fraternity. Ato na lang itago sa imong ngalan sa imong Facebook name ha. Kaiden Kaiser kung gusto gid mo may balog kung sa ngalan na natin noon, sangay na sa ato ang labong makagagahong. Marife Kalisagan, Rufa Melo Sinodivilla, Rita Fernandez Hala, Jessery De La Cruz. O kuyaw po ni siya dila kay dila gayud gatanga. Dili De La Cruz. Okay, Rem Ascona Fuentes, Bernalyn T. Hailo, Brad Chuy, Louis Jen Tejano, Maria Elma Nueva Mulo, Albert Musgales, o si Janjan Paglinawan. Kinsa pa ni ato ang ikuan kagon, ato ang igrita, Janjan Paglinawan agad. Yes, Janjan no, kay daghan jud ni siya gipag monitor ba? Monitor pa siyahang COC. Monitor pa siya kay gisulong niya na yang sana base. Yang kampo niya kontra ka ba kay ng action man ang yunan. Maayay juga. Mayong hapon usab, kinsa ning mga bata na be. Oy, Janjan Paglinawan lang yapon ni sa Farm Radio. Dayon kinsa pa ni ato aning ipang-greet ning mga bata na kanyang mga suko ni sila. Sakang pasigna po ni Dre naglantaw po ni Dre yung mga bata na ni. Okay. Kang Vice Mayor, kang ate ng bayan, Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos, Robilin Ikong Saga, Brad Chuy, Ilvin Stroika, og si Janjan Paglinawan lang yapon. Gabi nga multitasking ba, no? Mag-technical pa sa atong computer, sulungon pa siya siyang base. Sulungon pa siyang base niya, mag-like pa, mag-share pa. Lahi na gyud, lahi ginig talent ning bataan ni.
Ato ning awagdan, inututag awagdan po ni sa Oxfam ni Skuana. Diyan, paglinawan. Oxfam, baka naman. Oxfam, masin di ay. Mga bitaw, lahi ning award ning makuha kang kuan. Lahi ning award makuha ni Janjan kay mga skin ang makuha ni. Mga skin, mga trial card. Mga bitaw ay gilingaw ka muna mo doy kay kana bang punto nga atong gipalawman how high the standard no sa ato ang serbisyo nga atong nadawat dali man gag international kita lagi mo lagi na we are so fan of kana bang ang atong dawaton gikan sa ato ang mga pinangga is mga imported mangutan na dito uy imported na no niya usahay uy mangukay ta kay mas ganahan pa ko sukay-ukay kay imported Unya, kay lagi ganahan kitang imported nga naman high quality. And actually, and technically, tinuod. Unya karon kay nag-receive man ta og high quality and international nga standards of service. Ilabi na sa paghatag og singalan ining serbisyo pagprotektar ngadto sa tong mga weak sector which is ang kababayenan ng mga kabataan. Uy, don't get me wrong ha, mingon na yun. Uy, di man mi weak don Miguel, na man mi independent and strong man mi. Pakay gud anang tungod anang ingunana ninyo nga mentalidad. Musukol mo boxing anang kuan lalaki na kulatahon nga gyapon mo. Sa musugot mo sa madili bisan palagi no pasaylo kay ko sa membro ni ini ha kanang LGBTQ kanang trans man. Bisan pag lalaki na kagnaong ma'am gyapon ka. Sa pag mga suko mo nako ngano man women are born women. Bisan pag nagpabungot na kadira. Nagpaabis na kasimuhang mamarigland. Giirap na nimo ng bugdo nimo unta nga. Wala man ta nang wan. Wala ko nang wan ha. Wala ko nang hilabot. Pero lagi, women are women. Children are children. Weak gina nga sektor sa musugot mo sa madili bisan pag maunsa ning kalibutanan ni. Pero pasalamat na internationally awarded administration who is ang atong gipagtawag Waminal administration. Ug kanang Waminal administration mo kanay gadala sa lungsod sa Clarin. Unya, asa Manila nakuha ang mong award sa international nga grupo kay lagi ning abot sa ilang standards ba? Ning abot silang sukdanan ang kanindot sa kalidad sa serbisyo sa pagprotektar niya ng maong weak sector. Do you get my point? Ug tungod gali niya na di lang miabot sa sukdanan ang maong serbisyo but of course na kuan pagyud unsay ngalan na doy kana bang naproklamar isip kampiyon. Kampiyon meaning to say kay mo man toy terminology gikan sa Oxfam ni unsa to Ma'am Desiree Gonzales no nga giproklamar nga kampiyon unya ang atong gihubad niya na kampiyon meaning to say number 1 nabagoy kampiyon nga nabagoy kampiyon nga sikan-sikan nga
Di ba? Champion of this kind of service. Nga dili sa provincial, dili sa nasyonal. Gani ang Oxfam Canada. If I'm not mistaken, di bulahan ta. Uy, nganong bulahan man ka Don Miguel, tao man ka. Lain na nga klase bulahan. Bulahan ta in the sense nga inguna na nga klase nga serbisyo ang naa nato na experience nato. Sumalagod just recently, mukag atong last week man tingali to. Gi-providean sa atong lokal nga panggamanan ang ato usab nga mga pinangga nga mga single parents. Gamay ka na siya doy tungod kay pobre po din tao na to ang lungsod, pero nindot nga panalaminan tungod kay ang maong proyekto gikas kasing-kasing. Diba? Paghatag ug pagtagad kani karong sa mga kabataan kana bang ato naman ning naingon kaganiya preemptive sa wala pa lahi man ko nang mga bawg tambal, di ba? Di ba nganong nanginahanglan naman tag vitamins tungod kay di ta ganahan magkasakit. Unya nganong manambal man ta kay nagkasakit na ta. Kaning gipagbuhat karon sa tong Ruwaminal administration, munganig daw samang vitamins ba. So wala pa nagkasakit, nag-vitamins kang daan para di ka magkasakit. You get me? Mukha katong COVID ba? Wa pa gali ka nag-COVID, nagbakuna na ka para di ka mag-COVID. Sa pagkakaroon, naaning programaha gihatagan og palawom sa atong Ruwaminal administration ang mga grupo, mga konsilyo, mga konsiho nga naghatag og pagtagad ngadto sa mga kabataan ug mga kababainan para simbakuhay og naamang galing na yung mga emerhensiya ready na. O gani, di na mahitabo ang emerhensiya kay well-trained ang atong mga konsilyo ug atong mga konseho. Di ba? So inguna na nga na siya doy. Sige lang naapatay mga pagpalawom sa atong pagpangumusta. Kaning ato ang 2 ka oras almost nga programa ato nga maning pagpangumusta. Kumusta na ba ang atong lungsod sa Clarin sa pagkakaron? Nabulahan ba gyud ta sa atong mga gipangbutaran? Di ba? Nahiagom ba nato ang ilahang promise nga paasinsuhon ta? Kani karon ang matang sa pag-asenso ani ang kalidad sa serbisyo diri nato. Ngano man, more or less wala man ni sauna day. Nabay unsa man ni naaba ni sa una, wala man tingali. Pero karon dili lang kay sa naana but internationally awarded pa. Di ba? Labaw pa sa to ang gipangita. Kitsa guy mo dahom ana nga ang lungsod sa Clarin sa kayano niini. Sa kayano sa atong mayor. Sige lang may nagkatawa. Imo nang makita no. Makungatan ka kay manghapak sa mga baga. Pero taliwala niya na doy pang international ang standards sa serbisyo. Di ba? Dayon, maguba ng kamera dira. Ikaw gitao na nagon. May mga gipang sulong ilang mga base do. Ubitaw. Nindot kay pamalandungon doy kay ang pangutana lagi kumusta man?
naabay nabuhat after those sacrifices nga tong gibuhat pod usab. Kay kanang atong pagsuporta nila, sakripisyo man na, nagali usahay, magig-away pa kasi mong paryente sa imuhang amigo, nga naman, lahi-lahi mong perspektiba, lahi-lahi mong panlantaw when it comes to politics. Mapatad pa nimo usahay ang imong relasyon sa imuhang, ako gali personal, napamantay 3 minutos diri. Apit man mi gabulag anang akong misis. Ngano man ako, lini man ko siya, bungbong mong gid siya. Sige man gid miglali sa tong panahon na. Kay lagi, lahi-lahi tag perspektiba when it comes to politics. Pero lagi namunga ba ng atong mga sakripisyo nga usay makiglalis pa ta sa atong mga kadugo, atong mga minal? Morning programaha ang mutubag niya na atong palawman kayog wala po nahitabo after few years after the won gani og si Archbishop palagi tsunami victory mala tsunami ba og sila pa tsunami mala tsunami nga kadaugan. May pay ato apong komentaryuhan og negatibo kung wala manggaling. Mga bitaw ay. Martes and of course ugmang adlaw ha. Ang atong probinsyal nga panggamanan ni tuod ni hatod niini kauban ang provincial usab health office og ang kining ginatawag nga DOH no muhatag og mobile chest x-ray ugmang adlaw pit sa 30 ug 31 2024 again ha ilabi na katong nabi toy gipang so man nagtikuka mang gihutoy man ko katong mga tawo nga nanabangan naman na paglikay sa simbakuhay lang gyud basig TV na ta simbako lang gyud kayo ay kabalaka kay dili na naulaw kang tibihon doy kay nanay tambal ug maasa dapit sa sinulugan no kailan mo asa dapit ng sinulugan kana bang di ta magsinulog during magfiesta ta kanang covered canopy dili na sa covered court actually kay di man na korte no canopy sa simbahang Katoliko sa atong lungsod sa Clarin, ha? Father Fred, salamat guys pag-facilitate na ha. Again, dito tapok-tapok ta ugma pizza 30 ug 31. Ugmang adlaw padul 31. Magpa-x-ray ta sa itong mga baga doy basin nanatay mga gipang bati ani niya di wala ta ka matikod. Again, and of course, this is me, Don Miguel, and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Asenso Clarin. Hashtag Asenso Segundo Distrito. Hashtag Asenso Misamis Occidental. Hashtag Asenso Pinoy. O hashtag sa Clarin Pinangga ka. And of course, natay pa akong hashtag ha. Timana na to. Lucky number na doy. Hashtag number 70. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin. Mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin. Mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.